Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys, ha. Hindi to magre-resonate sa lahat. So, medyo nilalapit ko lang yung boses ko or nilalapit ko lang yung pagsasalita ko para marinig nyo kasi medyo nag-uulan po sa labas. And hindi po ako makapagsalita ng malakas kasi tulugan na po yung mga tao dito sa amin. Anyway, anong meron sa ating mga water sign? Pasensya ka na pala, medyo late ako nakakapag-reading ngayon. Hindi na ako masyado nakapag-reading kasi marami pong nakapagpabook sa akin ng personal reading ng mga nakaraan. So, sila po yung inuuna ko. So, kung gusto mo magpabook, pwede naman po. Pero if you're willing to wait, ayan, sa page na lang po namin, Madam P. Search mo na lang sa Facebook. Baka hindi mo kasi ma-search yung Madam P, yung Water Sign Philippines, hashtag Water Sign Philippines, yan lalabas siya. And, yeah. Kung gusto mo naman ng tarot reading, si Jing Tarot Reader yung available para doon. Anyway, kamusta na kayo mga water sign? Sana mag-comment kayo dyan sa baba, kahit po heart-heart lang. Ten of Swords, the Chariot. I feel like nasasaktan ka ngayon sa ending na nangyayari sa'yo. Ten of Swords, kasi maybe with the Chariot, ikaw itong umalis sa isang sitwasyon or maybe yung iba sa inyo nag-travel or meron kang nilayuan, pinipilit na layuan or takasan, or you're walking away from a connection. And you do have here the Two of Swords, Two of Pentacles, maybe because of your priorities. Ayan, lalo na with the Queen of Swords. Nagkaroon ng pagka-cut off mula sa'yo. And the Death card, I can see an ending here na masakit para sa'yo. Pwede kasing mas pinili mong prioridad mo. Pagdating sa love, sino tong person na nakakonect ni water sign? Kung hindi ka nakaka-relate, then maybe this is not for you, or pwede rin naman magkapalit-palit ang roles. So yeah, the Death card is here. So nakakita nga talaga tayo ng ending sa inyo ng person na ito. Separation. You do have here the Eight of Pentacles. So nagpo-focus siya sa kanyang finances, pera. Your person is the Queen of Pentacles. So could be a person na financially stable, a person na magaling pagdating sa pera, and yun, sabi ko nga financially stable. Pero yung iba, pwedeng marami siyang talent. I can see this as someone who is very talented, very grounded person, you know. Parang kahit anong gawin sa kanya, kahit saan siya dalhin, marami siyang ibubuga, marami siyang alam. And yeah, pwedeng marami siyang sources of income, or could be dealing with kung hindi man entrepreneur, pwedeng work from home, ganong klaseng energy. So ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Pasensya ka na sa setup ko, ito lang yung available kong setup talaga. Wala talaga akong mapag-readingan ngayon. So ano yung emotions ninyo sa isa't isa ng person nito? The Five of Swords and the Ace of Swords. Clarify this. What's with the Ace of Swords and the Five of Swords? Clarified by the Knight of Pentacles. I feel like yung iba sa inyo, with the Eight of Swords, pinipigilan mo lang yung emotion mo. Para sa kanya, like, diba, parang, kailangan mo i-set aside yung emotions mo sa ngayon. So, with the Ace of Swords, iniisip mo itong taon to, lagi mo siya nasa isip or lagi mo siya naaalala. And with the Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, alam mo nasaktan mo siya. Pero, like, alam mo sa sarili mo nasasaktan ka din. Pero parang wala kang choice ngayon with the Knight of Pentacles, kundi mag-focus sa priorities mo. And, I feel like gusto mo pa, or you are enjoying yung connection mo with this person, pero parang, like, gusto mo siya eh. 'Di ba?
pero parang laging saglit lang. Yung iba sa inyo pwedeng nagkakaroon ng in and out yung connection ninyo. Pwedeng nagkakaroon ng connection tapos saglit lang. Like yung energy dito, alam mo yung batang naglaro sa um, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Yung sa Tom's World, yung hinuhulugan ng token. So, ganun yung energy. Yung parang gusto pa ng bata na sumakay or gusto pa niya maranasan yung happiness doon. And it feels like pag nagkakaroon kayo ng connection ng person na to, nandun yung excitement, yung happiness, and then parang it's like a dream. Diba? Pero pwedeng katulad din ng sasakyan na hinuhulugan ng token, hindi siya gumagalaw or hindi siya nakakarating sa kung saan. So, pwedeng yung connection ninyo, once na nag-click or once na nagkaroon ng connection, biglang nawawala. Alam mo yun, yung parang saglit lang. Tapos parang nandun yung gusto mo pa, pero parang tapos na yung time. So, parang wala kang choice kundi umalis because you do have a lot of priorities in life. And I feel like you're not being open or honest sa sarili mo with the 8 of Swords. This is you. Kasi pwedeng alam mo naman or ramdam mo yung connection ninyo with the High Priestess. Pwedeng may spiritual connection, ramdam mo yan. But then, namili ka or parang ang choice mo is to focus on material things. Focus on priorities. Anong emosyon ng taong ito para sa'yo? The Fool, the Four of Wands, and the Tower. Well, bottom of the deck is a Ten of Cups. So, this person loves you, mahal ka niya, but with the Fool, parang itong person na to willing siya mag-take ng risk lalo sa connection ninyo. Tapos with the Four of Wands, parang gusto niya ng stability ng relationship, commitment, alam mo yun. Willing siya mag-take ng risk doon, and willing siyang iwan lahat kahit, sabihin na natin yung person mo mukhang pera, mukhang hindi naman mukhang pera, pero magaling kumita ng pera, yun. Tapos, yung career niya, kahit marami or what, kahit konti, but nakikita ko kasing energy na madami. Willing siyang iwan yon or okay lang sa kanya kahit mawala yon basta, andyan ka. This person is like, ang laki ng energy ng Scorpio niya, like Scorpionic energy, so maybe, malaki yung Scorpio sa kanyang chart, sa kanyang natal chart sa astrology, and sanay siya sa death and rebirth, sanay siya sa transformation, sanay siya sa intensity, and lalo na if you're dealing with a businessman, businesswoman, so sanay siya sa, yung mga negosyante kasi, sanay sila mag-take ng risk, and this is the energy of this. Willing siya mag-take ng risk sa'yo. Emotion niya kasi mahal ka niya. Ten of Cups. Hindi niya gagawin yun kung hindi ka niya mahal. Kung hindi ka niya gusto. Okay? So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? The Star, the Strength card, the Temperance. I can see you waiting. Nandun pa rin yung the Star. So, paghahangad mo dito sa taong to. The Strength card, this is Leo energy. Seven of Wands. I can see a child. So, yung iba sa inyo, there could be a child involved dito sa connection. Two of Swords, Nine of Swords, Three of Pentacles. Clarify the Nine of Swords and the Two of Swords. Five of Pentacles. I can see problem pagdating sa money, finances ng person na ito. Four of Pentacles. I can see problem pagdating sa ipon niya. Like, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng pera, kailangan, masyado kasi siyang mabait, masyado siyang matulungan, masyado siyang mapagbigay. So,
That is one of the reason na nagiging dahilan kung bakit parang wala na natitira sa kanya. Lahat na lang binibigay niya. And there's a decision here to make in the future. Pero itong person na to is willing pa rin mag-take ng risk. And I can see that this person is taking the risk ulit na may kinalaman sa money, finances, and pwedeng ito magdulot ito ng paggastos, pagkaubos ng pera niya. So, the moon is here. Well, yung person mo, mawalan man siya ng pera saglit lang, hindi ko nakikitang matagal. But this will lead into this person na parang mas magkakaroon siya ng maturity, magkakaroon siya ng learning doon sa experience na yun. Well, on the other hand, pagdating sa side mo, you are the star. Guilty ka eh. Gusto mo yung taong to pero hindi mo siya makuha. Katulad ng star. Like, continue pa rin ang pagka-wish mo or pagka-gusto mo sa taong to. But, there are things in life na parang kailangan mong aksyonan pero hindi mo ina-actionan. I see this as you not taking actions. Just waiting. Alam mo yung paghihintay, minsan walang mapapala yung paghihintay. If you want something, I feel like sige, kuha tayo ng card. Ano yung advice doon? Yeah, you need to take action. Knight of Wands. Kailangan mo mag-take ng action. The Knight of Wands is an action card. And the Ace of Wands, all of this, Wands are action card. Eight of Wands is also here. Kailangan mong mag-take ng action if you want something in life. Diba? Kasi pag di ka nag-take ng action, hanggang kailan ka mangangarap na lang. Okay? So, thank you for watching. I love you all. Sana nakuha ko yung energy mo, nakarelate ka dun sa reading, nakakuha ka ng message, and please do like and subscribe. Ma-appreciate ko yung likes ninyo, subscription ninyo, and comments ninyo guys. Sobrang natutuwa ako dyan. And if you want to book a reading, yung mga willing lang maghintay, kasi ako talaga po, honestly, ang dami ko pong naka-line up ngayon. And yung isang reading is like, if you're willing to wait at least 2 weeks, kung magpapabook ka. If you want, Madam P, ayan, sa Facebook, i-search mo hashtag #WaterSignPhilippines. Hindi mo ma-search yung Madam P na page kasi konti pa lang ang likers at followers. So anyway, thank you very much. I love you all and babu.